Hello, Leo. Welcome dito sa ating channel, Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Leo friends natin na nanonood. The general reading, weekly tarot reading para sa lahat ng Leo. Weekly guys. Ano ba ang messages? Okay, so connect with your ancestors. 14, 5. Oh. Leo. Nako, babaeng Leo yan. Okay, Leo. Unang baraha mo dito is connect with ancestors. Makikita mo itong family tree dito. May kailangan kang balikan. Okay? Parang sinasabi ng baraha sa'yo dito, Leo, na may kailangan tayong balikan from our past. 'Di ba? Like, for example, kailangan mong balikan yung nakaraan, or pwedeng literal to na lumingon tayo sa ating pinanggalingan. Parang ganun. Number 5, ang dami-dami mong worries, ang dami mong inaalala sa buhay. And sinasabi ng baraha dito na huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Bumalik ka sa kung saan ka galing. Bumalik ka sa first day kung kailan ka nag-start ng iyong goals. Kailan ka ba naging motivated na gawin yung goals mo or kung ano pa man. Okay? And dream journal, are you sleeping? So, every night, bago ka matulog, isulat mo yung mga nangyari sa'yo for the day. And kung ano yung gusto mong isulat para maibsan kung ano man itong mga nararamdaman mo. Or maybe watch a movie. Diba? Pwede kang manood ng movie. Pwede kang kumain ng iyong favorite na pagkain. Kung ito yung magbibigay saya sa'yo sa linggong ito. Kasi parang kung makikita mo to, masyado kang stress, masyado kang depressed, or pwedeng may anxiety. Ang dami-dami mong iniisip. And last card dito sa Tarot 6 is mag-iingat ka. Kung babae ka na, Leo, magpa-check up ka sa yung uterus or kung ano pa man yan sa reproductive organ mo. Lalo na yung mga 40 plus, above, kailangan nyo yan para sa inyong reproductive health. Hindi ako doktor, pero yun yung sinasabi ng baraha. Connect with your womb. Kailangan mong bigyan pansin kung babae ka. Yung mga above 40 years old. Or parang may menstruation, yung below 40 years old, may menstruation, may hormonal imbalances, kaya sila nagkikrave ng sweets, or parang kaya sila ay moody, or kano pa man. Okay, Leo. Nakikita mo to, posibleng ikaw ay sobrang busy sa trabaho, double task, multitask, or overwork, parang ganon. And ang dahilan mo dito kung bakit ka overworking is gusto mong makapag-ipon ng pera. Or parang sinasabi ng baraha, wala ka ng ipon, zero balance na. Comment down below sa mga Leo. Sinasabi ng baraha, workaholic ka, sobra kang hardworking, sobra kang nagtatrabaho, sobra kang masipag sa linggong ito. Or pwedeng for the past few days, masipag ka na. And dito sa barahang to, mag-iingat ka, Leo, dahil posibleng may relationship ka, pero may isang tao na Gemini ito, pwedeng ex ito ng karelasyon mo, or kung sino man siya, maybe same than Leo, tulad mo, na gustong pumasok sa relationship, na pwedeng gustong agawin yung karelasyon mo. Comment down below. Or pwedeng ikaw yan, siguro in a relationship ka, tapos nagkaka-interest ka sa iba. Wow. So, Page of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may posibleng magandang balita na darating tungkol sa usaping pera. So, sinasabi dyan sa'yo, Leo, na pwedeng may matatanggap kang balita tungkol sa hinihiram mong pera sa bangko, tungkol sa trabaho mo, tungkol sa proyekto mo, or kung ano man to. Okay, 8 of Cups. Mayroon dito sa inyong ibang Leo na kailangan nang mag-move on. Kailangan nyo nang i-let go yung mga nangyari sa nakaraan. Kailangan nyo ng reflection. Kung makikita mo to,
parang ano may isang nanay siya na yung anak niya is mayroong parang ano siya, tawag dito, pag-aalala. Diba? Parang nag-aalala siya sa isang nanay, or I mean, nanay nag-aalala para sa anak. Or pwedeng meron ditong magulang na pwedeng nag-aalala, or kung sino man ito, okay? So, etong 8 of Cups na to, ay posibleng ikaw or other person siya. So, comment down below. May mga realization ka dito. May realization ka. Kasi parang meron kang ginawa, or pwedeng may gagawin ka, parang ganon. Or parang alam mo yung karma. Ganon ang nakikita natin. Parang karma siya. Parang may isang tao na natatakot sa karma. Parang ganon. Pwedeng may isang tao na natatakot sa posibleng mangyari sa family niya, na kailangan niyang mag-let go. Diba? Kailangan niyang i-let go kung ano man ang situation. Kailangan niyang i-let go kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ang hirap kasing sabihin dito kasi baka mabash tayo kasi normally may mga ibang tao na ayaw tanggapin kung ano yung karma. Pero yung karma talaga guys is totoo yan pag gumawa tayo ng hindi maganda laban sa ibang tao, babalik yun sa atin. Kahit takasan pa natin yun, walang mangyayari. Okay? So, 8 of Cups, sinasabi ng Baraza dito na posibleng maraming kailangan kang takasan. May gusto kang takasan Okay, the Chariot, sinasabi ng Baraza dito yon. Parang, ang iba sa inyo dito, Leos, parang gusto nyo mag-travel, gusto nyo makaalis na sa situation na hindi na para sa'yo. Gusto nyo makapagsimula ng bagong buhay. May iba sa inyo gustong lumipat ng bahay, gustong lumipat ng trabaho, lumipat ng bansa, umalis, parang ganun. Comment down below. Okay, so 4 of Cups. O, yun, diba? So, kung makikita mo dito, may Leo na sobrang pagod na siya. Pagod na pagod siya, palagi siyang natutulog, palagi siyang moody, sensitive, mainitin yung ulo, and parang wala nakatutok lang siya sa social media, sa internet, social media, especially sa Facebook. Especially yung ibang babae or lalaki dyan na sobrang stress na, pero spending so much time sa internet, sa Facebook, and yun lang, parang mas lalo pa silang nai-stress. Okay, reverse na Queen of Cups. Sorry. So, yun. Kailangan mong patahimikan ang iyong sarili, ang iyong emosyonal. Kailangan patahimikan kasi parang ang sinasabi ng Baraza dito, masyado kang nakafocus sa satisfaction, financial satisfaction Like for example, kung nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, medyo naging stagnant yung financial mo. So, ang focus mo is puro na lang financial. So, yung emotional mo is na, na siya, tawag dito, nasa sacrifice na siya. So, this week, ang kailangan mo daw bigyan ng focus is yung personal life mo. Minsan, yung relationship mo, napapabayaan mo na, hindi mo na alam, yung karelasyon mo, may karelasyon ng iba, kasi focus ka nga sa isang obligation mo, like yung money. Moody ka, sensitive ka, masyado kang magagalitin, parang gano'n. So, comment down below if makaresonate ka dito. Okay, the World Card and Justice. So yun, 'di ba? Sinasabi sa'yo dito, Leo, na huwag kang masyadong mag-focus sa kung ano yung wala sa'yo ngayon. Wala kang pera Yun ang nakikita natin dito, walang pera. Relationship, maayos yung relationship mo. Family, maayos. Pero yung wala sa'yo ngayon is pera. Ang sinasabi ng Baraza dito na huwag kang masyadong nakafocus dyan sa wala sa'yo. Wala kang pera, focus na focus ka sa pera, na napapabayaan mo na yung relationship mo, napapabayaan mo na yung family mo, napapabayaan mo na kung ano yung talagang pinaka-importante dito sa mundo. And, wag ka daw masyadong mag-alala kasi yung justice, yung karma,
nangyayari talaga yan eh. If ever na dati ay mapera ka, and then bigla kang nawala ng pera, siguro it's a lesson ngayon na binibigay sa'yo ng universe na dapat pag may pera tayo, iniipon natin, or pinapahalagaan, sinishare natin, hindi yung kinikip lang natin. Or siguro masyado kang magastos, kaya ngayon, nawalan ka. Basta marami ito, Leo, na mga lesson learned na kailangan nating matutunan. Hustisya, justice. So, matatapos din ito. Like, for example, contract. Kasi itong justice na to is parang may isang stagnant, frozen na situation, ang posibleng matapos na dahil magsisimula yung bago. So, parang world card and justice is pareho lang sila na papasok ka sa bagong stage ng buhay mo. So, bakit ka mag-aalala, diba? Sayang yung sayang yung oras mo sa pag-aalala. Okay guys, thank you for watching. Bye!